Huwag mong isipin ang mga negatibo, huwag mong hayaang mawala ang mga ngiti mo. Chill ka lang palagi at maging positibo, basta gawin mo lang yung mga bagay na di mo ikakapangamak. Laging magpasalamat, gawin mo yan dapat kung anong nararapat. Lagi mong itatatak sa isip mo, gawin mo lang ng gawin mga hilig mo. Gawin mo lang ng gawin mga hilig mo, huwag mo na lang pansinin ang nasa paligid mo. Walisin ang mga negatibo, buksan ang mga ngiti mo, palayain sa isipan ang mga tangan na hindi mo malis sa sarili mo. Ba't lagi kang nakakulong? Di naman yung sagot sa lahat ng iyong tanong. Lahat tayo ay may pag-asa na matamasa, na makamit yung magandang buhay at magandang umaga. Di lang naman ikaw ang may bitbit na mga suliranin. Isipin mo na lamang laging may Diyos ka at panalangin. Gawin mo na lamang kung ano ang dapat. Kahit nga ultimo kriminal or drug lord, marunong umibig sa anak. Kahit mamamatay tao yan, masamang tao yan, pagka kinanti mo yung anak niyan, ipaglalaban niya yung anak niya, makikipagpatayan yan para sa anak niya. How much more pa kaya yung perfect na pag-ibig ng Ama? How much more pa yung infinite God na kaya tayong mahalin ng todo-todo? Even the whole creation cannot contain the love of Christ. Marami sa mga disipulo ni Kristo ang matitigas ang ulo, makasalanan, pero kung papaano inibig ng Diyos Ama ang anak, ganun yung pag-ibig na ipinaranas niya sa kanyang mga disipulo. Hindi ka secure sa pag-ibig ng tao, pero sa pag-ibig ng Diyos, talagang mararamdaman nyo yung security. Unbreakable, hindi masusukat, unfathomable. It's beyond our comprehension. And that is amazing love that we cannot contain. The love of God should die for us. There's someone can't do that. There's someone who loves you better than anyone else. Kung umasa ka na mamahalin ka, umasa kang totoo yung pag-ibig ng tao sa'yo, minsan kasi ang pag-ibig ng tao ups and down yan, lalo na mamahalin ka lang yan kapag alam mo yun, may pakinabang ka sa kanila. Pero yung Diyos Ama, kahit makasalanan tayo, pinili niya tayong mahalin sa kabila ng kasalanan natin. Yun yung sinasabi ni Christ sa mga alagad niya, na you have to remain in my love. Na kapag we remain in His love, nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, patuloy natin mararanasan yung pag-ibig niya, at yun, para maranasan natin yung pag-ibig niya at para mapagpatuloy na remain sa pagmamahal ng Diyos, we have to obey Him. Sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos para mapatuloy nating maranasan yung pagmamahal. Minsan ang pagmamahal mararanasan natin, it's a form of blessings. Yun yung pagmamahal ni God. Pero minsan yung pagmamahal ni God is a form of discipline, na minsan kailangan kang idisiplina ng Ama para matuto ka sa mga bagay-bagay. Bakit mo hahanapin yung value mo sa mga taong hindi ka kayang ipaglaban? Bakit mo hahanapin yung value mo sa mga taong hindi kaya na makita yung value mo? Bakit mo hahanapin na pahalagahan ka ng mga tao sa paligid mo kung hindi naman nila kaya pahalagahan ka? Bakit natin hahanapin yung pagmamahal sa tao na hindi naman talagang kayang ibigay yung totoong pagmamahal? Samantalang may Kristo na nagmamahal talaga sa atin up to the point dying on the cross. So let's put the love of Christ, because love of Christ does not change. Yung pag-ibig ng tao, nagbabago yan, ups and down yan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, kahit kailanman hindi magbabago yan. Yung pagmamahal ng Diyos, alalahanin mo, isa puso mo, mahal ka niyan. Nothing can separate you from the love of God if you remain in the love of God. So, return yourself. Ipanumbalik mo yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos, kasi yung talagang security of love nasa pagmamahal niya. If you keep, para pagpatuloy na maramdaman natin yung pagmamahal niya, just keep the command of God and remain obedience to Him.
And the first mark of love of God is obeying God. Hindi nananatili, like si Judas, hindi siya nanatili sa pagmamahal ni God. Nanatili siyang malayo sa pagmamahal ni God. Let us rely on Christ's love. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos is reliable. Ang Ama, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi katulad ng ibang tao, mamahalin ka lang kapag may pakinabang sila sa'yo. Pero pag wala ka ng pakinabang sa kanila, baliwala ka na. Lalo na pag wala na silang mahihita sa'yo. Yung pinaka-worst na tayo, minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero kahit kailan, hindi matutumbasan natin yung pagmamahal niya. There's no way now to work. Ano mo yun? There's no way na matumbasan yun kasi tanging yung pagmamahal lang ng Diyos ang secure na mararamdaman natin na kahit kailan hindi matutumbasan ng kahit sino man. Return to the love of God. Obey Him. Thank you everyone and God